Hi guys, it's me Rochelle again, and today another vlog po tayo. Continuation lang ito ng last na vlog ko. Kung napanood nyo yun ay regarding yun sa renovation ng aming tindahan. At doon nga na-mention ko na ang labor po is kasama din dito sa pinapagawa ko sa loob ng bahay, yung tiles, which is 23,000 yung na-mention ko doon. So ngayon nga, ito, ipinapakita ko sa inyo na nabakbak na yung old na tiles namin. Ang reason po kasi is nag-alsahan po yung tiles namin dyan sa loob ng bahay. So lahat po is nadamay po. Supposed to be yung kitchen lang po sana yung ipapagawa namin, pati yung sa kwarto ko. Kasi dun lang naman umalsa, pero according dun kay Kuya Radney o yung gumagawa sa amin is madadamay daw talaga yung iba kasi may hangin na daw nakapasok doon. Yun ang pagkakaintindi ko sa sinabi sa akin ng mama ko. So, yung materials na nagastos namin dito sa tiles is nasa 20,000 po siya. Doon sa tindahan is nasa 13,000. At ito nga pala yun, ipapakita ko sa inyo na ganito yung nangyari sa tiles namin sa kusina. O, diba? Nakaumbok talaga siya. Ang dami nga, sunod-sunod yung narinig na tunog ng mga kapatid ko that time, nung gabi na daw ata nyo, na parang may mga pumuputok daw. Ayun, tapos pagkita nga nila, nag-alsahan na nga yung tiles dyan sa kitchen namin. At ito nga, sinisimulan na nga nilang lagyan ng tiles, yung aming bahay. At doon sa dulo, makikita nyo, kulay-pula yung tiles namin. Kasi dalawa yung color ng tiles namin sa sala. May pula at may puti. Kasi pina-extend lang namin yung bahay namin, kaya ganyan ang kinalabasan. At yung old na tiles nga is mas matibay talaga. Tingnan mo, hirap na hirap si Kuya tanggalin nga yung tiles dyan. Ang diferensya sa porcelain na tiles mo na ang porcelain o ceramic, ang ceramic ginahumol na siya og tubig. Mo na siya mo absorb siya og tubig, pero kanang porcelain pag imong ihumol, wala na siya, dili siya mo absorb tubig, mo na siya kalahian. Mo ni kailangan kung ceramic imong itaod, ihumol gyud siya tubig. Pero kung porcelain, adhesive lang. At yun nga, in-explain ni Kuya ang pagkakaiba ng dalawang tiles. At ito nga guys, matatapos na sila sa pagtatiles. Pero nagkaroon po ng aberya habang nagtatiles sila. Kasi doon sa may dulo, malapit sa pintuan namin, is may tubo pala kami ng tubig na nakaalsa. Hindi pala binaon nung taong gumawa dati yung tubo sa lupa. Kaya ganyan umalsa. So ngayon, natamaan niya, nabutas tuloy. So kailangan munang ayusin yan at patuyuin yung ikinabitsyan. Kasi nga, kung hindi nila matatiles ng maayos or else magkakaroon na naman ng damage sa tiles namin. So, yan yung naging aberya kaya hindi kaagad nila natapos yung pagtatiles dyan sa sala. Habang nagpapatuyo sila dyan, sinimulan nila yung kwarto ko. Kasi dito nagsimula yung pag-alsa ng mga tiles sa kwarto ko. Nung time na nagbakasyon ako sa Pilipinas last April, nakita ko na naramdaman ko na umalsa na talaga yung tiles dyan. And then, naisip ko, it's because sa mga lindol na naganap noong 2023 kasi madalas ang paglindol dyan. Pero hindi pala, mali pala din pala talaga ang pagkakakabit ng tiles namin according kay Kuya. Kasi nga iba yung hindi adhesive cement yung ginamit daw. Parang ordinary cement lang daw talaga. Kaya ayun, tinanggal nila at iningatan pala nilang masira yung mga tiles na nakabit kasi magagamit pa daw nila. Pwede pa daw gamitin yun at ibalik. At dadagdagan na lang daw ng tiles yung mga nasira, yung mga kulang daw para daw hindi na nga daw magbumili ng bagong tiles, which is good for me kasi makaka-save kami ng pera. And after nga nilang mag-tiles sila Kuya ay nagpakabit na nga lang si Mama ng PVC panel. Kaya hindi na yan pininturahan at dinikit na lang nila ng PVC panel. Kasi sabi ni Mama, gusto niya maiba naman yung design ng bahay namin. Kasi nga, diba, kung makikita nyo sa mga previous na vlog ko is, kung makikita nyo yung loob ng bahay namin is pinturang puti lang yan talaga. So, si Mama, naisipan niya, gusto niya, maiba naman daw ang ambience ng bahay. So, ayan, kaya pinakabitan niya ng PVC panel. Actually guys, hindi lang yan yung pinagawa namin. Isinama na namin ipagawa yung aming ceiling, pati yung cabinet namin. Kasi yung sa cabinet namin is talagang sirang-sira na siya. Kasi anong tawag nito? May anay na yung mga kahoy namin. Talaga kasi sobrang tagal na rin naman. At nung last na uwi ko nga, nakita ko nga talagang inaanay na talaga yung cabinet namin. Kasi talagang marupok na din talaga siya guys. So ngayon, dinamay na namin siya sa pagpapaayos. And yung sa mga wall naman is pinabakbak na rin ni Mama para sa ganun, mapakinis nga kasi may mga parang alam mo yun, umbok-umbok yung sa
wall namin. Kaya pinabakbak na rin ni mama para sa gano'n, mapinturahan nga. At ito nga guys, pinapakita ko sa inyo kung gaano kaanay yung nasa cabinet namin. O talaga, ang rupok-rupok na talaga niya. Kumbaga, ang ginawa ni mama noong time noon is parang nilagyan na niya ng mga masking tape or hanggat di pa namin napapagawa yung aming cabinet. Kasi sabi ko, may plano talaga ako magpagawa. Pero hindi sa ngayon, pero dahil nga sabi ni mama ko gusto niya isang paggawa na, kaya ayun, pinagawa na namin siya. At ang pinalagay na nga lang namin is yung aluminum na cabinet. Kasi yun daw yung nauuso nga at mas madaling linisin na nga siya, diba, mapupunasan na lang. Unlike sa kahoy, talagang alagain siya. Nakita nga ninyo, ganyan yung itsura niya. Talagang inaanay na, at ngayon ko lang din nakita na talagang hindi siya totally na paayos dati. Kasi yung cabinet, makikita mo yung loob ng cabinet sa baba, o talagang hindi siya nasementuhan ng maayos. Even wala din palang tiles yun sa loob. Kasi that time, nung tuwing magpaparenovate si mama is wala ako sa Pilipinas. Talagang siya lang ang nagpaparenovate. So ngayon, nakita ko nga na talagang kailangan talaga siya ipaayos. Even yung sa kisame namin, ang tagal bago maikabit yung cabinet pala namin. Kasi nga, maraming dapat ayusin. Especially yung sa ceiling sa cabinet namin. Nakikita nyo kung may butas dyan na tumutulo dyan yung tubig. So ngayon, yung sa kapitbahay, pinasementohan pa, parang inayos pa doon sinementohan. Tapos, tinapalan lahat ng butas sa may bubong namin para sa ganun hindi na siya tumulo. Kasi nga, hindi mo pwedeng ikabit yung cabinet kung may mga problema sa loob, diba? Kaya natagalan doon. Feeling ko naman, mapapadali ang pagpapakabit ng cabinet kung nakaayos na talaga yung paglalagyan niya. Pero since sa amin is renovation talaga, kaya matagal ang proseso. At ito nga pala guys, pinapakita ko sa inyo, after how many days na pag-aayos dyan sa cabinet area namin ngayon is ganyan na siya kaayos. O diba? Kinakabit na nila ngayon itong aluminum na to. Para sa ganun, mabuo na yung aming cabinet. Ito yung isa sa ni mama ko, pinaka-request na talaga. Ang nagastos nga pala namin dyan sa cabinet, kasama pati yung sa baba kasi may mga drawer kasi kami pinalagay din is parang pumalo siya ng 38,000. Ang package is 30,000 pero may mga additional kasi may mga materials like yung mga cabinet yung mga materials sa loob, yung mga drawer is kaya pumalo kami ng 38,000 diyan sa cabinet lang. So yung total nga lahat na nagastos namin diyan sa pag-renovate sa loob ng bahay namin, yung sa wall is 26,000 yung materials. Tapos yung sa may kisame namin kasi PVC panel ni mama. So kulang-kulang 13,000 doon. Tapos yung labor na dagdag namin kila kuya is nasa 25,000. Kasi nga meron pa kami mga ipinagawa kay kuya. Yung sa taas is pinaglas talaga ni mama. Para sa ganun sabi niya, makita daw niya yung mga gamit sa loob ng cabinet niya yan. Ito nga guys, i-introduce ng kaibigan ni mama kung sino ang gumawa sa aming cabinet. Hi! Maayong hapon sa inyo ang tanan. Narita diri karon sa balay ni Ate Vicky kay nabuhat sila og kanang kuan. So tawagan ni nga ano ganin ninyo sir? Hanging cabinet. Hanging cabinet tapos kaning sa ubo sir? Basta kay cabinet. Oy mga drawer dira. Ya human ang ilaha din kuan mga guys kay ang MA Glass in Aluminum Services. Naan sila karon sa Lot 102, Block 03, NHE Buhangin, Phase 4 and 5. Barangay Buhangin District, Davao City. Ug mao ni ang tag-iya tapos mao ni ilang mga tauhan, mga nindot kay sila mano kay hinlo kay ilang pagbuhat sa mga drawer ug diri sa ubos so proper ano kayo sila mga kawawa. Limpyo. Hinlo kayo gyud ang ilahang kuan. Kung gusto mo, tawag lang mo sa ilahang kuan. Tara. MA Glass in Aluminum Services. Very well said, ate. Mukhang napilito pa sila, kuya. Anyway, ito na nga ang kinalabasan ng renovation sa loob ng aming bahay. At pinapakita nga ng kapatid ko na after daw niya maglinis, ito na nga daw kinalabasan ng kanyang paglilinis. At guys, minsan lang mag-demo ang kapatid ko. Minsan kasi nahihiya din yan. Pero ngayon, talagang proud na proud siya na ipakita na talagang nalinis niya yung bahay namin. O, ayan po yung changes sa bahay namin. Even yung sa ceiling namin, o talagang pinapalitan na. Yung sa ceiling namin, ang kinaganda niyan is mapupunasan siya. Unlike dun sa old na kisame namin, once na tumagal na, yung epoxy niya para siyang nagbabakbak na. So, need na namin siyang palitan ulit kasi hindi siya maganda sa mata namin. At ito nga palang door namin, lahat ng door namin dyan sa bahay is pinapinturahan na ni mama. Kaya sabi ko nga doon sa
na-mention ko nga diba kanina na may mga additional kaming mga pinagawa kay Kuya. At ito nga ang kinalabasan ng aming cabinet. O diba? Worth it din yung nabayad namin kina Kuya kasi maganda naman talaga ang pagkakagawa nila. At yun nga lang, ang hindi ko lang talaga nagustuhan is yung masyadong expose ang aming gamit sa loob ng cabinet. Pero si mama ko tuwang-tuwa kasi makikita na daw niya yung laman ng cabinet. So pag may hinanap lang daw siya, madali na daw para sa kanya hanapin. At ito, pinapakita ng kapatid ko na ito yung bagong lalagyanan ng aming plate kasi dati is may nilalagay lang kaming parang storage box dyan sa may ibabaw. Ngayon, nakatago na talaga kasi nga gusto ni mama is nakakip daw yung mga plate namin. Hindi ko alam kung na-mention ko na 2 grupo yung gumawa sa bahay namin na yung sa cabinet iba yung taong gumawa dyan. Hindi sila Kuya Radney. Sila Kuya Radney, nakafocus sila sa wall, sa ceiling namin, pati sa tiles namin, pati sa pagpipintura. Pero yung sa hanging cabinet namin sa kitchen is ibang grupo po sila, ibang supplier po sila. Halos magti 3 weeks ata sila natapos tong renovation dito sa bahay or 1 month din siya. Hindi ganun talaga kadali ang magpa-renovate ng bahay kasi una-una gagastos ka ng malaki at the same time matagal din ang proseso especially kung maraming sira yung bahay mo. So ang hirap talagang mag-maintain ng bahay. Anyway guys, yun lang. I-share ko lang sa inyo yung another project namin ni mama ko sa bahay. And hanggang dito na lang guys. And see you again on my next vlog. And thank you for watching. And please do subscribe po sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe. Bye!